Natalia POV. Nang biglang huminto ang elevator, ay napasigaw ako, dahil sa pinagsamang gulat at takot. Akala ko ay sandali lang yon, pero dumaan na ang ilang minuto, ay hindi pa rin bumabalik sa dati ang elevator. Nagsimula na akong mag-overthink. What if, mahulog kami pababa? Mabubuhay pa kaya ako? Bigla ko tuloy naalala si nanay. Sa una, ay kalmado pa ako, pero habang tumatagal na, I feel like I suffocated. Hindi na rin ako makahinga ng maayos. Naalala kong ganito ang pakiramdam ko, kapag nalulunod ako. Heavy breathing. Hinahabol ko ang aking hininga. Napahigpit ang hawak ko sa aking bag, at nag-iisip na rin ako ng kung ano-ano sa paligid ko. I was about to ask the guy, pero naunahan niya ako. Hey, are you okay? He said. He held me at my wrist, pero nagulat ako, at bigla kong nailayo ang aking sarili. Miss, don't be scared. Wala akong gagawing masama sa'yo. I'm sure they do something out there, okay? Nag-aalalang sambit niya. Hindi ako sumagot sa kanya. Napangunahan na ako ng takot. Napaupo na ako sa sahig ng elevator, dahil pakiramdam ko, ay nanghihina ang buong katawan ko. I don't know what to do. Hindi ako makapag-isip ng maayos. Walang kaangin-hangin sa loob, at pakiramdam ko, ay pinagpapawisan na rin ako sa sobrang init dito sa loob. Binuhay ng lalaki ang ilaw ng cellphone niya, at itinapat sa akin. Miss, okay ka lang? Antag nito sa akin, oo. Okay lang ako. Sagot ko, napilit pinapakalma ang aking sarili. Ngumiti pa ako ng bahagya sa lalaki, na sa tingin ko ay nakahinga ng maluwag, nang makitang okay lang ako. Napatingin ako rito nang tumayo ito. Hello, is anybody outside? Meron bang tao riyan? Sigaw pa niya, pagkatapos ay idinikit ang tainga sa gilid ng elevator. Waring pinapakinggan kung may tao ba sa labas. Ano ba naman itong elevator ni Mateo? Ngayon na nga lang ako nagpunta dito, tapos ganito pa ang nangyari. Nakatatlong sigaw siya, bago siya sumuko, at umupo na lang sa kabilang gilid. Wala pa sigurong nakakapansin, ng pagkasira ng elevator, kaya wala pang maintenance na nag-aayos nito. Pakiramdam ko, habang tumatagal, ay painit ng painit dito. Basang-basa na ako ng pawis. His t-shirt na puti pa naman ang suot ko. For sure, nakitang-kita ang panloob ko, kapag mas natagalan pa kami rito. Nanag ang katahimikan sa aming dalawa. Pawang maririnig lang sa amin, ay ang bantong hininga. And then, suddenly he cleared his throat, and started talking to me. Can I ask you something? Sabi pa niya. He is checking his phone, kaya nakikita ko ang mukha niya. Bahagya siyang sumulyap sa akin, kaya agad na nagbago ng direksyon ang aking mga mata. Sa opisina ka ni Mateo pupunta? Tanong niya ulit, oo. Nais kong tampilan ang bibig ko, dahil sa pabuhol-buhol kong dila. I see. Patanggaw-tanggong sabi niya. Mateo lang ang tawag niya kay Mateo. It means, magkakilala sila, or magkaibigan. Muling namayani sa amin ang katahimikan. Hindi rin naman kasi ako mahilig makipag-usap, sa mga hindi ko pa lubusang kilala. Kaya mapapanisan na muna ako ng laway, bago ako ang unang kumausap sa kanya. Kano-ano kanya? Muling tanong nito. Ano ba, tong elevator na ito? Interrogation room. Wala, yaya lang ako ng anak niya. Sagot ko, no need na magkwento ng iba pang bagay. Yaya. Mahinang sambit niya. Hindi ko alam, kung nakikita niya ako, dahil sa dilim dito, pero siya ay kitang-kita ko. He Theodorens me of someone, pero hindi ko na maalala kung sino. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Natigilan na ako sa tanong niya, pero wala naman sigurong masama, kung sasabihin ko, di ba? Pangalan lang naman, Nat. I was about to tell my name to him, nang biglang umilo, at bumukas na ang elevator. Nako, salamat naman, at bumukas na, hilalas ko pa. Nagsasalita pa siya, pero hindi ko na siya pinansin, at agad na akong lumabas. Mas mabuti sigurong maghagdan na lang ako. Safe pa. Nagmamadaling binaybay ko ang may kahabaan, at kataasan na hagdan. Diyos mio, nasa kalahati pa lang yata ako, ay habol na ang hininga ko. Bawat palapag, ay humihinto ako,
para makahinga ng maayos. Basang-basa na rin ako ng pawis, tapos nauuhaw, at nagugutom na rin ako. Kahit napapagod ako, ay mas binilisan ko pa ang pag-akyat sa hagdan. At sa wakas, ay nakarating rin ako sa aking destinasyon. Ang opisina ni Mateo. Bahagya pang nagulat sa akin ang sekretarya nito, nang makita ako. Nako! Ma'am! Ano pong nangyari sa inyo? Anito, at lumapit sa agad sa akin. Chinek ako pati na ang dala ko. May pinindot ito, na sa tingin ko ay intercom. May sinabi, pero hindi ko na inintindi, dahil inuuna ko ay ang paghahabol ko ng paghinga. Paisteng pagdadala ko ng jacket, ang hilig kasing mag-utos ng Mateo na ito. Ayaw agad dadalhin, bago umalis ng bahay. Ma'am, pasok ka na raw po, sabi ni Sir Mateo, pabatid sa akin ng sekretarya. Nagpasalamat naman ako, at lumunok muna ng konting laway na natitira sa bibig ko, dahil halos patuyo na ito. Hinawakan ko ang kulay gintong, hawakan ng pinto ni Mateo, at itinulak ko iyon ng bahagya. Ang ganda pa ng bungad ko. Ngiting-ngiti pa ako, pero napalis ang ngiti ko, nang hindi magandang tingin ni Mateo. She is the girl that I told you earlier, bro. Napasulyap ako sa nagsalita, hindi pala siya nag-iisa. Dahil nandito rin, ang lalaking kasama kong natrap sa elevator. Hi sa inyo, naiilang nasambit ko. Nag-aalinlangan akong lumapit kay Mateo, saka ko iniabot ang ipinapadala niyang jacket. Aalis na sana ako, pagkaabot ko ng jacket pero pagtalikod ko, ay nanlaki ang mga mata ko, nang isuot ni Mateo sa akin, ang jacket na dinala ko para sa kanya. What's mine is mine, at ayokong may makakita niyang iba. Bulong ni Mateo sa akin, at ngayon ko lang naalala, nabasa nga pala ako ng pawis. Shucks, kita ba nila ang itim kong bra? My goodness. Tumikim naman yung lalaking, hindi ko pa rin alam ang pangalan hanggang ngayon, kaya agad kong inilayo ang aking katawan kay Mateo. Salamat po, Sir Mateo, bigay galang ko kunwari, dahil nasa harap kami ng ibang tao. Ngisi lang ang itinugon sa akin ni Mateo. Gago talaga ito eh. Pinaupo ako ni Mateo sa sofa, sa may likuran ng table, at upuan niya. Nasa unahan naman ng table niya ang kanyang panauhin. By the way, Clark, this is Natalia, yaya of Rafael. Pakilala niya sa akin kay Clark. Ngumiti naman ako ng bahagya kay Clark, ngunit sinaman na naman ako ng tingin ni Mateo. Baliw talaga. Nice meeting you, Natalia. Such a beautiful name, aniya ni Clark, but Mateo interrupted him by clearing his throat. Clark, I have something to do. Saka na lang tayo mag-usap, tungkol sa kapatid mo. Wika ni Mateo, na parang nagpapalam na kay Clark. Nagkibit balikat naman si Clark. Tumayo na ito, at inayos ang coat na suot. Sumulyap ito sa akin, kaya nailang ako. Okay, I'll gotta go. Bye Mateo. Bye Natalia. Anito, sabay lakad na papunta sa pintuan. Nakasunod ako ng tingin sa kanya, kaya nang lumingon ito, ay nagtama agad ang paningin namin, kaya nanlaki ang mga mata ko. By the way, one of these days, expect me at your house. I want to visit Rafael, saad pa niya, sabay kindat sa akin, bago tuluyang lumabas ng pinto, at isarado iyon. Namula tuloy ako, dahil sa ginawa niya. Bibisitahin niya si Rafael. Samantalang sa tagal ko na sa mansion, ay wala man lang bumibisita sa alaga ko, tas ngayon may bibisita agad. Blushing. Nanunuyang sabi ni Mateo sa akin. Agad ko naman kinapa ang pisngi ko. I'm not. Oh, really? Kinindatan ka lang na mula ka na. Anito, at tumayo mula sa kinauupuan niya, kaya napatingala ako sa kanya. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Uuwi na ako. Inis na sabi ko. Kumunot agad ang noo ni Mateo, pagkatapos ay ngumisi. Hindi ko alam, kung para saan ang mga ngisi niya, pero kanina pa ni Mateo ginagawa ang bagay na iyon. Take a bath first, and change your clothes, bago tayo umuwi. Okay na ako dito. Hiramin ko na lang itong jacket mo. Saad ko, sabay irap sa kanya. Natalia, bakit ba ang tigas masyado ng ulo mo? Naiinis din na sambit ni Mateo. Bakit ba kasi gusto mo, ikaw lagi ang masusunod? Sagot ko sa kanya. Hindi ko muna siya ituturing na boss ngayon, dahil naiinis ako sa kanya.
What? Sinabi ko lang na maligo ka, at magpalit ng damit, dahil halos hubad ka na sa paningin ko. Look at yourself. Kasalanan mo kasi ito. Kung hindi nasira ang elevator, at na-stuck ako dun. Eh di sana, fresh pa rin ako hanggang ngayon. Humalukip ka pa ko sa harapan niya. Nalaglag ang jacket ni Mateo, kaya napatitig siyang bigla, sa malaking hinaharap ko. Bakit ba ayaw mong makinig sa akin? Sige na, maligo ka na muna. Ayokong lumabas ka ng ganyan, dahil alam kong pagtitinginan ka lang sa labas. Saad ni Mateo, na biglang lumambat ang boses. Paliguin ba ako sa loob ng opisina niya? What if someone came up? Mamaya kung ano pang isipin na ginawa namin dito. Pero napatingin ako sa sarili ko, at inamoy-amoy ko rin. Mabango pa rin naman ako. Nagulat ako, nang biglang tumingin sa akin si Mateo, sabay sabing, maliligo ka ba, o paliliguan pa kita? Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Oo na, maliligo na. Sinimangutan ko muna siya, at nagdadabog akong dumiretso banyo niya. Haze, ang hilig talaga niyang manindek. Pinagmasdan ko ang crew ni Mateo rito. Nothing special. Napakasimple lang ng crew niya dito, hindi kagaya sa mansion, na naroon na yata lahat. Sinimulan ko na ang paliligo, at binilisan ko lang, para matapos na agad ako. Balak ko rin na umuwi agad, dahil baka hanapin na ako ng alaga ko. Ang sabi ko ay magmamadali ako sa paliligo, pero nagawa ko pang pagmasdan ang aking sarili sa salamin. Napahawak ako sa katawan kong, may bakas pa ng aming pagniniig nung nakaraang gabi. Gigil na gigil si Mateo sa akin, hanggang sa nagmarka na ito. Hanggang ngayon, ay hindi pa rin ako makapaniwalang may nangyayari na sa amin ng ex ko. Napailing na lang ako, at sinimulan ko na ang aking paliligo. Pagkatapos ko, ay namili ako ng tuwalya dito sa lagayan niya. Wala akong damit, kaya tuwalya na lang muna ang ibinalot ko sa aking katawan. Lumabas na ako na pinupunasan ng tuwalya ang aking buhok. Ang butil ng mga tubig, ay nananatili pa sa aking katawan. Paglabas ko ng banyo, ay nakita ko si Mateo, na nakatayo sa may gilid ng pintuan. Nakahalukip-kap, habang may bitbit na 2 paper bag. Here, ipinabili ko yan sa sekretarya ko. Pakitingnan na lang, kung tama ang sukat ng lahat. But I think, magaling na taga-sukat ang kamay ko, kaya alam kong sakto yan lahat. Matagal na nag-process sa utak ko, ang sinabi ni Mateo. Inabot ko ang paper bag, na ibinigay niya, saka ko iyon sinilip. May laman itong dress, at sa isang paper bag, ay underwear naman. At ngayon ko lang napagtanto ang sinabi ni Mateo. Ang pervert mo. Sabi ko sa kanya, pinaghahampas ko siya, gamit ang aking kamay, pero hindi ako makatama sa kanya, dahil sinasalag niya lang iyon. Hanggang sa tuluyan na niyang hawakan, ang pulsuhan ko, at isandal ako sa pader. Bitawan mo ako. Magbibihis na ako. Saway ko sa kanya. Ayoko. Aniya pa. Anong ayaw mo? Baka nakakalimutan mong, nasa opisina mo tayo. So, what? Walang pakialam na sambit ni Mateo. Anong, so what ka dyan? Mamaya may biglang pumasok dito, mahuli pa tayo, sa ganitong senaryo, naiilang na sambit ko, dahil ramdam kong, lumuluwag sa katawan ko, ang tuwalyang nakabalot sa akin. Sino bang boss dito? Wika ni Mateo, at mas lalo pa akong idiniin sa pader. Sino pa? E di ikaw. Sabi ko, napilit inaalis ang pagkakahawak niya sa braso ko. Yes, ako nga ang boss. At kapag sinabi kong walang papasok sa opisina ko, ay wala talagang papasok, dahil alam nila ang magiging consequences nun. Nako, siguro, hindi lang ako ang babaeng pinaligaw mo sa banyo mo, no? Inis na sambit ko. Bigla naman ni Mateo akong tinitigan sa mga mata, at biglang bumunghalit ng tawa. Anong nakakatawa? Inis na tanong ko. Wala. Ang cute mo, Natalia. Pambabula pa ng makong na ito. Ngunit nararamdaman ko na talaga, ang pagluwag ng tuwalya ko. Teka lang, Mateo, yung tuwalya ko. At kasabay nga ng pagsigaw ko, ay ang pagkahulog ng tuwalya ko, kaya biglang napatitig sa katawan ko si Mateo. Yung tuwalya ko. Gulat na sigaw ko kay Mateo. Yuyuko sana ako para kuhanin agad ito, pero naramdaman ko, ang mas pagdiin pa ni Mateo sa akin sa pader. Don't cover it.
I love seeing that, he said in a husky voice, na parabang nalalasing siya, sa pagtitig pa lang sa aking katawan. Bahagya si Mateo na lumayo sa akin, at pinagmasdan ang kabuuan kong nakabilad sa harapan niya, pero nananatiling hawak pa rin niya ako sa aking pulsuhan. Pero, Mateo, baka may makakita sa atin dito. Don't bother. Hindi sila papasok dito, nang walang pahintulot ko. Nananatiling nakatitig si Mateo sa kabuuan ko, nag-aapoy ang mga mata niya, at punong-puno na ng pagnanasa para sa akin. Napakaganda mo, Natalia, sambit pa ni Mateo, at hindi na nga nakapagpigil, nang sila na ako ng halik nito sa aking lobby. Mapaghanap ang mga lobby niya, gusto na agad makapasok sa loob yun. Ginantihan ko ang paraan ng paghalik ni Mateo. Nakakabaliw ka, Natalia. Aniya. Sa kanya iniwan ang bibig ko, at pinaglakbay ang lobby niya pababa sa leeg ko. At tuluyan akong inangkin ni Mateo, sa loob ng kanyang opisina. Thank you, Natalia, for giving me all your love. Yaya. How's daddy in the office? Tulala ako, at nakatingin sa malayo. Kinakausap na pala ako ni Rafael, pero parang wala akong naririnig. Yaya, are you with me? Ha? Oo, baby. Why? Do you need anything pa? Bigla kong itinoon ang atensyon ko kay Rafael, na tila naguguluhan na sa ikanikilos ko. Matapos kasi akong manggaling sa office ni Mateo, ay naguluhan na agad ako. Hindi ko alam, kung bakit, pero may gumugulo lang talaga sa isip ko. Napapaisip ako, dahil parang hindi na ako ito. Para nang hindi ako yung dating Natalia. Dahil masyado na akong nagpapadala, sa relasyon namin ni Mateo, na alam ko naman na bawal. Outing na nga namin ngayon, patapos na ako sa mga gamit na inire-ready ko. Pero ngayon pa talaga ako natulala. Excited na din itong si Rafael, dahil ilang araw niyang hinintay ang araw na ito. Yaya, I forgot to give you this. May iniabot sa akin si Rafael, na isang maliit na kahon, kaya napakunot kaagad ang noo ko. Ano ito? Baby, just open it, Yaya. Tinitigan ko pa ng ilang segundo, ang pahabang maliit na kahon, bago ako nagpasyang buksan ito. Dark blue ang kulay ng kahon. May ribbon na kulay white. Dahan-dahan ko pang iniangat ang takip nito, at napatingin agad ako kay Rafael, nang makita ko kung ano ang laman nito sa loob. Kwintas. Patanong na saad ko kanya. Yes, Yaya. Actually, matagal na sa akin, ang bagay na yan. Ibibigay ko sana yan sa mommy ko, kaso mukhang nakalimutan na niya ako, kaya sa'yo ko na yan ibibigay, dahil ikaw naman ang tumatayong mommy ko na. Napatingin ako sa kanya, nang kunin niya ang kwintas sa kahon. At pamwesto sa likuran ko. Hindi na siya humingi ng permiso sa akin, at agad na niya yung isinuot sa leeg ko. Perfect for you, Yaya. Bagay na bagay sa'yo, tuwang-tuwa na saad ni Rafael. Hinawakan ko ang pendant, nitong pinagsamang sun and moon. Naantig ang puso ko sa batang ito, kaya agad ko siyang niyakap, at nagpasalamat ako. Napaluha pa ako, dahil ibang-iba na siya ngayon. Kung dati ay masungit, at mahilig man-trip. Ngayon naman, ay ubod na ng lamang. Tingnan mo nga, at naisipan pa niya akong bigyan ng kwintas. Bumaba na nga kami ni Rafael, at ipinabuhat na lang sa ibang maid pababa, ang aming mga bagaheng dadalhin sa outing. Ngunit natigilan ako, nang makita kong may bisita pala si Mateo sa salas, and it was Carla and Clark. Hindi may pinta ang mukha ni Mateo, habang si Carla at Clark ay abot-tay nga ang ngiti, nang makita si Rafael. Tito Clark, hindi makapaniwalang sambit ni Rafael. Nagmamadali itong lumapit kay Clark, na tito pala niya. It means, kapatid si Clark ng mommy ni Rafael. May pamangkin. I really miss you. Aniya ni Clark, at agad na binuhat si Rafael. Lumapit din si Carla, at hinalikan sa pisngi ang aking alaga. Looking good, baby Rafael. Lalo ka yatang kumo-cute ngayon, magiliw na bati ni Carla. Ako naman, ay tahimik lang na nakatayo sa harapan nilang lahat, habang pinapanood sila. By the way, Tito Clark, this is my Yaya Natalia. She's beautiful, right? Pakilala sa akin ni Rafael. Nahiya naman ako, sa paraan ng pagpapakilala niya, kaya yumoko na lang ako. Yeah, I knew her. Our first met, was so memorable for me.
Napatunghay ako, dahil sa sinabi ni Clark, at hindi ko inaasahan, na nakatitig pala siya sa akin, kaya nailang ako bigla. Magkakilala na kayo? Hindi makapaniwalang tanong ni Carla kay Clark. Yes, natrap kami sa elevator, habang papunta kami sa opisina ni Mateo. Kwento pa nito. Oh, I see. Hindi ko alam, na allowed pala ang yaya sa opisina ng boss niya. Wika ni Carla. Umupo, at diretso halukip-kip, that's enough. Saway ni Mateo. Alam kong may laman ang sinabi ni Carla, pero sino ba naman ako, para patulan pa siya. Matapos ngang ma-ready ang lahat, ay umalis na rin kami. Driver namin si Diego, na napakatahimik. Inunahan kasi ako ni Carla sa backseat, kaya nandito ako sa unahan, katabi ni Diego, habang silang tatlo, ay magkakatabi sa backseat. Hindi ko alam kung sasama si Clark, pero sabi niya, ay e-expect na daw siya doon. Hindi daw kasi siya nasabihan, kaya hindi siya nakapag-ready agad. Mateo, how about, 3 na lang tayo sa iisang tent? Rinig kong suhestyon ni Carla kay Mateo. Hindi daw kasi kami magha-hotel, dahil mas gusto nila sa dagat, na malayo sa kabihasnan. Stop the idea, Carla. Alam mong hindi pwede, malamig na tugon ni Mateo. Bakit hindi? Matutulog lang naman tayong 3 doon ni na Rafael. Di ba baby? Aniya pa kay Rafael, na parang humihingi ng simpatsya. I'm sorry, tita, but I want my yaya sa tabi ko, okay? E di kami na lang ng daddy mo, Carla. Stop, I said, hindi pwede. Agad na protesta ni Mateo. Okay, aniya ni Carla, na tunog nagtatampo pa. Akala ko ba magkaibigan silang dalawa, pero bakit parang may sense ako, na mas higit pa doon ang gusto ni Carla, para sa kanila ni Mateo. Ang hirap pala, kapag patago ang relasyon nyo, hindi ka pwedeng basta-basta magseselos. Hindi mo rin agad masasample, yung mga ahas, na umaaligid sa taong mahal mo. Pagkalipas ng ilang oras na biyahe, ay nakarating na rin kami. Wala ngang hotel sa pinuntahan namin. Dahil pawang puno lang ang naririto. Hindi ko namalayan, na nakatulog na pala ako. Tinapik lang ako sa ni Diego, kaya naman nagising ako. Bumaba agad ako, para asikasuhin si Rafael, na nakatulog na rin pala sa hita ni Mateo. Nang kukunin ko si Rafael sa kanya, ay hindi ni Mateo ito ibinigay sa akin, at sinabihan na lang ako, na isunod ang mga gamit nila. Agad naman akong nagtungo sa compartment ng sasakyan. Bubuhitin ko na sana ang mga gamit, nang pigilan ako ni Diego. Ako na ang mag-aayos niyan. Ayusin mo na lang ang tent mo. Ako na ang baalang magdala, ng lahat ng mga gamit. Saad ni Diego. Napansin ko pang nagmamadaling sumunod si Carla kay Mateo. Hindi pwede, Diego. Tutulungan na lang kita. Utos ito ng boss natin, kaya mauna ka na doon, at ipagtayo mo na sila ng tent nila. Kawawa naman si Rafael, dahil maggagabi na rin. Okay, but be careful. Huwag mo na lang munang buhatin ang iba pang gamit. Babalikan ko na lang yan, after ko may tayo ang tent, okay? Okay, tipid na sagot ko, dahil alam kong hindi naman ako mananalo kay Diego. He really cares for me. Inuna ko nga muna ang mga gamit ni Rafael. Hindi naman kalakihan ang bag na dala ni Rafael, kaya magaan lang ito. Pagdating ko sa tabing dagat, kung saan nagtatayo si Diego ng tent, ay inuna kong maglatag na muna ng isa pang sapin na kumot, at doon ko inilapag ang iba pang gamit. Tinulungan ko na rin si Diego, sa pagtatayo ng tent, para mapabilis ito. Okay na siguro ito. Matibay na, aniya ni Diego, nang matapos namin ang tent ni na Mateo. Sa duyan kasi sila tumambay, kaya tinawag ko na, nang matapos ang tent nila. Sunod kong itinayo ay ang tent ko, at tinulungan ulit ako ni Diego. At panghuli nga na itinayo namin, ay tent na ni Diego. Ilang metro lang ang pagitan ng mga tent namin, kaya madali lang magkakarinagan. Mateo, nakalimutan ko palang dalhin ang tent ko, rinig kong sambit ni Carla, sa loob ng tent ni Mateo. At dahil halos magkalapit lang naman ang tent namin, ay rinig na rinig ko iyon. Fine. You can stay here, pagpayag ni Mateo, kaya napasinghap ako. Pumapayag siyang sa tent niya si Carla matutulog. Nasa tent na kaming lahat. Solo ako, at si Diego.
Si Mateo lang at si Carla, ang sa tingin ko ay magkasama sa loob. Sa bagay, naroon din naman si Rafael, kaya hindi naman dapat ako mag-isip ng masama. Papikit na ako, nang may marinig akong tunog, ng isa pang sasakyan na dumating, kaya bumangon ako, at lumabas ng aking tent. Si Clark pala ang dumating. Tinutuon nito na susunod siya dito sa amin. Hey, Natalia! Bati agad nito sa akin, nang makita ako. Ang sasakyan niya ay nakaparada, kasunod ng sasakyan, na ginamit namin papunta rito sa beach. Ngumiti naman ako, at lumapit sa kanya. Mabuti naman, at nakasunod ka. Tipid na tugon ko. Pwede ba namang hindi, aniya, habang kinukuha na ang mga gamit niyang dala, sa likuran ng compartment niya. Mukhang madami yan, tulungan na kita riyan. Saad ko. At akmang kukunin ko ang isa pang dala niya, na paper bag lang naman, pero hindi natuloy, dahil agad niyang hinuli ang kamay ko. Napatitig ako sa kanya, at natigilan, dahil sa ginawa niya. Ako na, kaya ko na ito, wika niya, pero hindi pa rin niya binibutawan ang kamay ko. Clark, sambit ko. Aniya natitig sa akin. Halos magdikit na rin ang mga mukha naming dalawa. Yung kamay ko, oo nga pala, sorry, aniya at binitawan na ang kamay ko. Agad kong inilagay ang kamay ko sa likuran ko, at pinisil gamit ang isang kamay ko pa. Pakiramdam ko, ay nanlamig ako, dahil sa ginawa ni Clark, na paghawak sa kamay ko. What are you two doing here? Isang malamig, ngunit baritonong boses, ang nagsalita, mula sa likuran namin ni Clark. Agad akong humarap, at pagharap ko nga, ay ang madilim na aura ni Mateo, ang nabungaran ko. Hey, Clark! Finally, you're here. Napasulyap naman ako sa likuran ng sumulpot si Carla. Mateo, your yaya wants to help me. So, don't bother. Huwag mo sana siyang pag-alitan, sa pagmamabuting loob niya. Mahinahong sambit ni Clark, at hindi pinansin, ang pagbati ni Carla sa kanya. I know. Who says I'm angry with her? Sagot pa rin ni Mateo. Your face says so. Look at your jaw, and your eyes. Parang lalapain mo na si Natalia. Natatawang sambit ni Clark kay Mateo. Napatingin naman ako sa braso ni Mateo, nang tumabi sa kanya si Carla, at umabresyet pa rito. Tinaasan ako ng kilay ni Carla, kaya naman agad akong napaiwas ng tingin. Let's go, Natalia. Maybe you can help me, with my tent. Agaw pansin ni Clark. Ngumiti ako ng bahagya kay Clark. Sure, tipid na tugon ko. Muli naman akong napasulyap kay Mateo, at mas tumindi pa yata ang pagtatadjust ng bagang niya. Hindi ko na siya pinansin. Total naman, mas binibigyan niya ng pansin si Carla, kaysa sa akin. E di doon na lang siya. Saad ko sa isipan ko, but deep inside, talagang nasasaktan ako. Ang hirap talaga ng patagang relasyon. Wala akong magawa, kahit na selos na ako. Tinulungan ko nga si Clark, sa pagtayo ng tent. Maging si Diego ay tumulong na rin, para daw mas mabilis matapos. Magkakilala ba kayong dalawa ni Diego? You seem so very close. Puna ni Clark sa amin ni Diego. Napaka-protective kasi sa akin ni Diego, pero sanay naman na ako, sa ganitong gesture niya. We're best friend, sagot ko. Napasulyap pa ako kay Diego, at sakto naman, nakatingin din pala sa akin. Oh, I see. Tetango-tanggong saad ni Clark. Napalingon naman kaming tatlo, nang makarinig kami ng magkakasunod na palakpak. Hey guys, walang matutulog, okay, let's enjoy the night, and let's play a game while drinking. Si Carla, napapalapit sa gawin namin. Himala yatang hindi sumunod si Mateo. Well, that's a good idea, Carla. Para naman hindi masayang, ang ating unang gabi dito sa beach. Pagpayag ni Clark, hindi umiinom si Natalia ng alak. Rinig kong sabi ni Diego. No problem. May ladies drink akong naka-ready. Saad ni Carla. Magsasalita pa sana si Diego, pero inunahan ko na. It's okay. I'll try, sambit ko. Narinig ko naman ang pagbuntong hininga ni Diego, na parang ngayon pa lang, ay namamrobol man na sa akin. Nagsimula na nga kaming gumawa ng bonfire. Ang mga minarinate ni naman ng Chris Santa na karne, ay sinisimula ng ihawin ni Diego. Sayang.
Sana pala, isinama ko si Belinda. Si Clark naman, at Carla ay pinaghalo-halo, ang iba't ibang klase ng alak, sa isang lagayan na nilagyan pa ng mga prutas. Palagi naman akong napapasulyap sa tent ni Mateo. Nagtataka kasi ako, kung bakit hindi siya lumalabas sa loob nun. Alam kong tulog na si Rafael, pero si Mateo, ewan ko. Busy silang lahat, kusa namang humakbang ang mga paa ko, papunta sa tent ni Mateo. Wala akong sapin sa paa, kaya damang-dama ko ang malilit, at pinong buhangin. Madilim na, kaya kislap na lang ng tubig ang makikita sa gabi. Rinig na rinig din ang munting alon ng dagat, na umaabot sa mga paa ko. Nang malapit na ako sa tent ni Mateo, ay pinuno ko muna ang baga ko ng sariwang hangin. Hindi ko alam, kung bakit ako kinakabahan, gayong wala naman akong ginawang kasalanan. Guilty siguro, pero si Mateo rin naman ang may kasalanan. I thought kami lang ang magdadagat, pero may mga kasama pa pala siyang alipors niya. Nakasarado ang tent ni Mateo. Walang ilaw sa loob, kaya hindi ko alam, kung gising pa ba siya, o tulog na. Mateo, tawag ko. Medyo may bamara pa sa lalamunan ko, kaya lumunok muna ako, at pagkatapos ay tumikim, para mawala ang baikig nito. Walang sumasagot, kaya binuksan ko na lang ang tent niya, at sumilip ako sa loob. Ngunit nagulat na lang ako, nang biglang may humila sa akin, papunta sa loob. Hey, don't shout. Kanina pa kita hinihintay, pero mukhang nag-enjoy ka kasama si Clark. Saad ni Mateo, habang nakatikip sa bibig ko ang kamay niya. Ano bang pinagsasabi mo? Ikaw nga itong enjoy, habang kasama si Carla dito sa loob. Baliktampo ko sa kanya. I have no choice. I have no choice to, kaya quits lang tayo. Pakikipagtalo ko pa sa kanya, pero hindi ko na naituloy ang iba ko pang sasabihin, dahil sinakop na ni Mateo ang bibig ko. Nabigla ako sa ginawa niya, pero kalaunan, ay ipinikit ko na rin ang mga mata ko, at dinama ang mga halik niya. He was about to remove my shirt, pero pinigilan ko siya. Don't do this here, Mateo. They might see you as, pag-aalala ko, okay. I'm sorry. I just missed you. Humihingal pang sambit ni Mateo. I know, wika ko sa habol rin na hininga. Nang sakupin ni Mateo kasi ang bibig ko, ay hindi na niya ako bigyan ng pagkakataon, na makasagap ng hangin, sa tindi ng kanyang pagkasabik. Yaya, you're here, narinig ko ang boses ni Rafael. Mukhang nagising, sa nagawa naming ingay ni Mateo. May pinindot si Mateo, at nagkaroon ng liwanag sa loob ng tent niya. Yes, baby. Yaya is here. Umalis ako sa tabi ni Mateo, at nilapitan ko si Rafael. Eksakto namang dating ni Carla. Mukhang nagmamadali pa siyang makarating dito, dahil hinihingal pa siya. Napansin niya siguro ang ilaw dito sa loob ng tent. Natalia, why are you here? Nakakunot ang noo na tanong agad niya. Magsasalita na sana ako, pero si Mateo na ang sumagot para sa akin. Nagising si Rafael, kaya pinapunta ko siya rito. Siya ang yaya ni Rafael, kaya marapat lang na alagaan niya ang anak ko. May problema ba, Tita Carla? Pakikisali naman ng inaantok na si Rafael. Nothing, Rafael. Let's go outside. Naghanda kami ng munting party doon. Ani Carla, at padubog na isinarado ang tent. Nang makaalis si Carla, ay nun lang ako nakahinga ng maluwag. Palagi na lang akong kinakabahan. Sadyang ang napakahirap pumasok sa ganitong relasyon. Yung hindi ka pwedeng ipagsigawan, dahil hindi kayo legal. Naunang lumabas si Mateo ng tent. Si Rafael ay sinuotan ko ng jacket sa katawan, at hoodie sa ulo, para hindi lamigin. Malakas ang hangin sa tabing dagat. Mahirap na, at baka magkasakit pa siya. Ayaw din kasi niyang magpaiwan sa tent, kaya no choice ako. Kailangan ko siyang isama. Magkasabay kami ni Rafael, na humarap sa bonfire. Umupo si Rafael sa tabi ni Diego kaya sa tabi ako ni Rafael umupo, at ngayon ay nasa gitna namin siya ni Diego. Agad na hinanap ng mga mata ko si Mateo, pero nakakapagtakang wala siya rito. Akala ko ba ay nauna na siya sa amin, ng anak niya kanina. Pero nasaan siya ngayon? Okay, let's start the game. Wika ni Carla. Kumuha siya ng isang bote ng alak, at inubos niya agad ang laman yon. Shucks,
Ang lakas niyang uminom. Carla, drink moderately, paalala pa ni Clark sa kanya. "Nah, that's basic for me, Clark," she smirked, sabay tingin sa akin. "Let's play truth or dare. At itong boteng ito, ang gagamitin natin. Papaikutin natin ito, at kung kanino tumapat ang dulo nito, ay siya ang tatanungin, ng ka-opposite ng boteng ito." Paliwanag ni Carla. Napasulyap naman ako sa lalaking umupo sa tabi ko. May dala siyang tuwalya, at inilagay niya ito sa ibabaw ng hita ko, dahil naka-short lang ako ngayon. Ang lahat ay natigilan sa nakita, pero muling pumalakpak si Carla, upang agawin ang atensyon ng lahat. "Truth or dare? May itatanong lang sa inyo, ang katapat nyo sa bote, pero kapag hindi nyo masasagot, or magagawa, iinom kayo ng alak. Malinaw ba?" "So, easy," wika ni Clark, habang si Diego, ay tahimik lang sa tabi ni Rafael. "Can I join the game, Tita Carla?" Pakikisali ni Rafael. "Of course, baby." Tuwang-tuwa naman si Rafael, at may pagyakap pa talaga sa akin. Ako naman ay kinakabahan. Paano kung hindi ko masagot, o ayaw kong sagutin ang tanong? O kaya naman, ay di ko magawa ang dare nila. Ibig sabihin, iinom na lang ako ng iinom ng alak. Nasisigurado ko nang malalasing ako ngayong gabi. Nagsimula na nga ang truth or dare. Si Carla ang unang nagpaikot ng bote, at tumapat ang dulo nito kay Clark. "So, Clark, truth or dare?" "Truth na lang." Carla smirked. "Kung bibigyan ka ni Leslie ng pagkakataon, makikipagbalikan ka pa ba sa kanya, o hindi na?" Napamura si Clark sa tanong ni Carla. Usapang ex pala iyon. Siya ba ang ex ni Leslie noon? "No, he cheated on me. So, she deserves what she felt right now." "Ow, so sad for her." "Okay, your turn now, Clark," wika ni Carla, at ipinasa na nga ang bote kay Clark. Bago pa ikutin ni Clark ang bote, ay tumingin muna siya sa akin, at ngumisi. Mukhang balak niyang sa akin patapatan ang bote, kaya nag-cross finger ako. "Okay, Natalia, got you." At sa akin nga tumapat ang dulo ng bote. Truth or dare? Hindi agad ako nakasagot. Kapag truth, tatanungin din nila ako, ng kung ano, pero kapag dare naman, may ipapagawa lang naman sila sa akin, di ba? "Hey, don't be nervous here. Hindi kami nangangagat." Natatawang saad ni Clark sa akin. "Go Yaya." Rafael cheering for me. "Truth na lang," wika ko, sabay kagat sa aking ibabang lobby. "Great. Do you have a boyfriend?" "Ha? Truth, right. My question is, do you have a boyfriend?" Napabukas sara ang bibig ko, sa tanong ni Clark. Sasabihin ko bang wala? Magagalit kaya si Mateo sa akin? Napatingin ako kay Mateo, na diretso din palang nakatingin sa akin. Nangungusap ang mga mata niya. Gusto niya bang sabihin ko? Pero hindi naman pwede. "It's alright, if you don't want to answer. Just drink this," aniya ni Clark, sabay abot sa akin ng isang baso ng alak. At dahil mas pinili kong huwag na lang sagutin, ay tinanggap ko ang alak, at inubos ko ang laman, sa mismong harap nilang lahat. OMG! Parang bigla akong nakaramdam ng hilo. "Natalia, hinay-hinay," wika ni Diego sa akin, pero nginitian ko lang siya. Alam kong ayaw niya na uminom ako, pero hindi naman siguro masama, na maranasan ko ito paminsan-minsan. "Okay, your turn, Natalia." Iniabot na sa akin ni Clark ang bote. Ibinaba ko ito sa buhangin, at pinaikot. Para bang nag-slow motion pa ito sa paningin ko, habang umiikot, at nang tumigil na ito, ay nanlaki ang mga mata ko, kung kanino huminto. "There," wika ni Mateo. Hindi ko pa siya tinatanong, ay yun na agad ang isinagot niya. "Okay, kapag dare, ay pwede mong ipagawa ang lahat sa kanya, at kapag hindi niya ginawa, ay iinuman niya rin ang isang bote ng anak na ito." Wika ni Carla. "Yaya, pwede bang ako ang mag-utos kay Daddy?" Tanong ni Rafael sa akin. "Go baby Rafael." Mukhang mahiyain si Yaya. "So, ikaw na lang." Si Carla na ang nagsalita. Napansin ko naman, na napasuntok si Rafael sa hangin. At biglang nag-isip, kung ano ang iuutos sa daddy niya. "Daddy, can you kiss Yaya Natalia?" "What, baby Rafael, hindi yan pwede,
Rinig ko pang protesta ni Carla, pero hindi na nito natapos ang sinasabi niya, ay naramdaman ko na agad, ang paglapat ng lobby ni Mateo sa lobby ko. At dito na po nagtatapos, ang ika-10 kabanata ng ating kwento, at sanay, muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat.